The Boss Husband. Credit to the author. 504 hanggang 10. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata at matatandang walang asawa. Sa isa sa mga business suite ng Hotel Sofitel, nanirahan si Marian matapos ay dismiss ang kanyang mga subordinate na lahat ay dumating para salubungin ang kanyang pagdating. Sa kabilang banda, si Goodman nakakapasok lang din sa kanyang silid ay tinanggal ang kanyang puting suit at inihagi sa kama. Parang nagkalat ang mga buto niya, humiga siya sa komportableng sofa sa malapit. May isang maliit na mesa na gawa sa kahoy sa tabi ng sofa bilang karagdagan sa isang lampara na nagpailaw sa kalahati ng silid. Ang lampshade ay walang alikabok. Napahinga ng nakapikit ng wala pang 1 minuto, muling iminulat ni Goodman ang kanyang mga mata. Palibhasa'y nasisinagan ng dilaw na liwanag, ang walang ekspresyon na lalaki ay lumingon sa mesa sa tabi niya. May nakatayong file holder sa ibabaw ng mesa. Binuksan niya ang selyo at naglabas ng ilang naka-photostat na dokumento mula sa loob. Kinurot ni Goodman ang isa sa mga papel gamit ang kanyang 2 kamay, tinitigan ang nilalaman ng malungkot. Ang piraso ng dokumentong ito ay isang photostated marriage certificate na ang larawan ng mga may-ari ay malinaw na makikita sa papel. Ang babae ay mukhang walang pakialam at malamig, walang emosyon habang nakatitig sa kamera. Sa kabaligtaran, ang lalaki ay ngumisi at mukhang kinakabahan at nakakatawa. Ito ay ang group picture ni Marian at Justin na kuha nila nang irehistro ang kanilang kasal. Marian. Tinanggap mo ako bilang tanga, di ba? Sa tingin mo ba hindi ko malalaman ang relasyon mo sa ganid dahil lang sa ayaw mong sabihin sa akin ang tungkol dito? Humph. Haha. Paano kung makapatay siya? Sino siya para manginsulto sa akin? Abogado. Kukunin ko siya para sigurado. Pero siguradong hindi mo makikita ang mabahong tindero bukas. Si Goodman ay may kakilakilabot na ekspresyon na bahagyang kumikibot ang gilid ng kanyang bibig. Nanginginig ang mga braso niyang nakahawak sa dokumento. Pagkatapos niyang bumulong sa sarili, itinaas niya ang phone niya at tumawag. Mr. Goodman, after hours ngayon, biro ng isang lalaki. Abogado Charmo, ang aking kaibigan ay dinala sa himpilan ng pulisya mga 10 minuto na ang nakalipas. Kailangan kong tulungan mo akong gawin ang isang bagay para sa kanya, malamig na sabi ni Goodman habang kinukusot ang kanyang mga mata. Hindi ko alam na ikaw ang nagdadala ng mabuting balita. Ngunit dahil kailangan mo ito, bibisitahin ko ang istasyon ng pulis. Ano ang pangalan ng kaibigan ni Mr. Goodman? Ano ang ginawa niya? Siya si Justin, isang incheck. Isa itong krimen sa pagpatay, sagot ni Goodman. Nanatiling tahimik si Charmo saglit. Pagkatapos ay ngumiti siya at sinabing, ang malas mong tao. Huwag kang mag-alala, hindi ito magiging problema para sa akin, ang pinakamahusay na abogado sa Paris, si Charmo. Naniniwala ako na hindi mo naiintindihan ang aking intensyon, malamig na sabi ni Goodman, hindi ko hiniling na piyansahan mo siya. Oh! Malamang, hindi naintindihan ni Charmo ang ibig niyang sabihin. Kailangan ko ng tulong mo hindi para iligtas siya, kundi para makulong siya. Napuno ng lamig ang mga mata ni Goodman. Nakangiting sinabi niya, naniniwala akong isang piraso ng cake para kay Lawyer Charmo na tanggalin ang isang ordinaryong incheck na may kaunti o walang background na nakagawa ng pagpatay sa Paris. Siya ay nahuli ng pulisya pagkatapos ng lahat. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay sumagot si Charmo, opo. Mr. Goodman, ikaw ay isang espesyal na employer, ngunit gusto ko ito. Sige, gagawin ko ito. Tandaan na huwag mag-iwan ng mga bakas. Wala akong kinalaman sa bagay na ito, idinagdag ni Goodman. Tumawa si Charmo na parang baliw. Siyempre. Wala akong natatanggap na tawag ngayong gabi. Maghahanap ako ngayon ng hustisya. Kasabay nito, sa underground base ng istasyon ng pulisya sa Paris, tinitigan ni Justin ang isang larawan sa harap na may walang magawang ngiti. Sa larawang ibinigay ni Ford, ito ang simbolo ng Golden Sun Totem na nakita ni Justin noon. Bukod dito, ang larawan ay kinuha mula sa mga patay na lalaki na nakasuot ng itim. Sinapo ni Justin ang kanyang noo. Siya ay higit pa o mas kaunti naisip ang sitwasyon.
Originally, akala niya ay pulis ang may hawak sa kasong ito, kaya hindi niya inaasahan na malalapitan siya sa ganoong kaikling panahon. Gayunpaman, ang 7th Bureau ang namamahala sa simula. Kaya, kahit na gumamit siya ng satellite phone upang tumawag sa pulisya, masusubaybayan pa rin ang kanyang lokasyon. Nagawa nilang ma-access ang teknolohiya ng higit pa sa mga katulad ng pulis. Walang planong itago si Justin. Tumango siya, tulad ng alam mo, ako ang tumawag ng pulis. Naging madilim ang tingin ni Ford. Kung gayon, ang pagkamatay ng mga kidnapper ay hindi magiging walang kaugnayan kay Mr. Gibson, hindi ba? Tama. Ako ang pumatay sa kanilang lahat, matapat na sagot ni Justin. Lalong nabahala si Ford nang naging maayos ang proseso ng interogasyon. Dahil nagmamadali sila, nagawa nilang malaman ang ilang abnormalidad sa background ng Zen-Iken na ito, ngunit nabigo silang makakuha ng tumpak na impormasyon. Tinapik ni Ford ang mesa gamit ang kanyang mga daliri. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, ang mga patay na kidnapper sa bodega ay dating mga miyembro ng isang teroristang grupo na tinatawag na Infernal Three-Headed Beast. Bawat isa sa kanilang mga miyembro ay para sa kakulangan ng isang mas mahusay na ekspresyon, ay bininyagan ng pulbere. Ang nakakagulat, hindi lamang sila ay nabigo upang magsagawa ng anumang pinsala, lahat sila ay tinamaan ng may mahusay na katumpakan sa kabila ng hadlang ng mga helmet na iyon. Kung tapat ka, kailangan kong sabihin. Walang alinlangang mapanganib ka. Nagkibit balikat si Justin. Siguro nga. Pero legally speaking, I was merely acting on self-defense. Naniniwala ako na hindi ako ikukulong ni Deputy Director ng walang dahilan o tatapusin ang buhay ko dito, di ba? Malamig na ngumuso si Ford. Ang pagtatanggol sa sarili ay isang karapatang ibinibigay sa mga sibilyan. Sa pagkakaalam ko, si Mr. Gibson ay hindi isang ordinaryong residente. Nagagawa kong maghinala na ang isang mapanganib na tao na tulad mo ay nagmula sa isang grupo ng terorista. Bukod dito, ang iyong background ay maaaring magdulot sa atin ng mas maraming problema kaysa sa Infernal Three-Headed Beast. Huminga ng malalim si Justin. Noong una ay gusto niyang bumalik sa hotel at matulog pagkatapos ng interogasyon, ngunit ang sitwasyon ay tila mas mahirap kaysa sa inaasahan. Kung gayon, ano ang plano ng Deputy Director? Nakangiting tanong ni Justin. Tulad ng sinabi mo, ang lahat ng ito ay mga hinala lamang. Kahit na ang isang detention ay may limitasyon sa oras. Gayon din, pagkatapos na dumating ang aking abogado, ang hindi pa napatunayang kaso na ito ay hindi mapipilit ang aking pananatili. Pinapayuhan ko ang Deputy Director na palayain na ako. Marami akong nasave na mga marangal na bisita. Hindi ba dapat sabihin na tumulong ako sa halip na masaktan? Nang gustong kontrahin ni Ford, mahigpit na tumanggap ng tawag si Bolton na kanina pa nakatayo sa isang tabi. Humingi ng tawad si Bolton kay Ford bago ito kinuha. Ano yun? Di ba sabi ko sa'yo nagtatanong ako ng suspect? Tinawagan kami ni Head Bolton, Lawyer Charmo mula sa Gordon Law Firm. Sinabi niya na gusto niyang magbigay ng mahalagang impormasyon sa amin tungkol sa suspect na Zen-Iken, iniulat ng isang pulis. Agad na ibinaba ni Bolton ang tawag at ipinaalam kay Ford ang sitwasyon. Bumantong hininga si Ford at binigyan ng masalimuot na tingin si Justin. Ang abogado ni Mr. Gibson ay dumating ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Dahil iyon ang kaso, lumabas tayo pagkatapos. Si Justin ay natural na walang pagtutol. Naramdaman din niya na maagang dumating ang abogado. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, lumingon si Justin para tingnan ang alloy gate na may pagdududa. Cling! Biglang bumukas ang pinto ng alloy. Ilang silhouettes pagkatapos ay sumugod sa loob ng interrogation room. Hindi ka maniniwala sa mangyayari sa susunod na kabanata. Mag-click dito upang basahin ngayon. 505. Isang makatuwirang lalaki, direktor. Bulalas ni Ford. Nagtataka siya kung sino ang pumasok sa lugar, ngunit sa lalong madaling panahon na pagtanto niya na ang mga nanghihimasok ay magiging hanggal na dumaan sa harap ng gate. Kung titingnang mabuti, nakita niya ang kanyang direktor na si Depney. Parang sumugod si Depney doon. Hindi man lang siya nakasuot ng uniforme ng militar. Puting sando lang ang suot niya habang medyo magulo ang buhok. Siya sa una ay mukhang mapatla at masama sa katawan, ngunit ang kanyang mukha ay kasalukuyang kulay pula dahil sa lahat ng pagkabigo.
Pagpasok sa silid ng interogasyon, dali-daling hinanap ni Daphne si Justin na nakaupo sa tapat ng Ford. Nang makita niyang nakaposa si Justin, nanlaki ang kanyang mga mata ng husto. Naramdaman ni Ford na may mali. Nag-alinlangan siya saglit bago nagtanong, "Direktor, ano ang gagawin mo?" Bago pa matapos magsalita si Ford, tumalon si Daphne sa kanya sa isang kisap mata at hinawakan ang kwelyo ni Ford gamit ang kaliwang braso. Si Bolton na nasa likod ni Ford ay namangha. Nakatuon ang tingin niya sa 2 metrong taas na Ford na nakahawak sa himpapawid ng mag-isa ni Daphne na halos 170 sentimetro. Walang aasahan na ang tila nasa katanghaliang gulang, mukhang walang malasakit na si Daphne ay nagtataglay ng gayong nakakatakot na lakas. Napatulala si Ford. May gusto sana siyang sabihin ngunit napigilan siya ng nag-aapoy na tingin ni Daphne na gawin iyon. "Tanga! Pinahintulutan ba kitang arestuhin ang sino mang gusto mo nang walang pahintulot ko?" Sigaw ni Daphne gamit ang malalim at magaspang niyang boses. Habang nakataas sa ere, maririnig na napalunok ng laway si Ford na nakalawit ang mga paa. Sinusubukan niyang manatiling kalmado, sinabi niya, "Pinagbigyan ako ng pahintulot ni Director na harapin ang kaso ng kidnapang. Nalaman namin na itong Zen Icon na si Justin ang nagsumbong sa pulis. Sa pamamagitan ng interogasyon kanina, inamin niya na siya ang pumatay sa mga kidnapper. Gusto naming imbestigahan pa ang usapin, ngunit Direktor, ikaw ay. Kaya kung ano ang sinusubukan mong sabihin sa akin dito ay ang lahat ng ito ay kasalanan ko." Napabuntong hininga si Daphne sa pang-aalipusta bago pilit na ikinuyod ang kaliwang braso, itinabi si Ford sa isang tabi. Inihagi si Ford sa pader ng isang napakalaking puwersa. Kasunod ng banggaan, naramdaman niyang baka nabalian siya ng buto. Gayunpaman, agad siyang tumayo at yumuko, na nagsasabing, walang gustong ipahiwatig ang isang ito. Hindi ka maglalakas loob na gawin ito kahit na gusto mo. Ngumisi si Daphne at hindi pinansin si Ford bago naglakad patungo kay Justin. Nang lumingon, ang kanyang galit na ekspresyon ay napalitan ng isang kaaya-ayang ngiti. Mukhang humihingi ng tawad, sinabi niya kay Justin, "Mr. Gibson, ako si Daphne, ang superior ng tanga na ito. Taos-puso akong humihingi ng paumanhin para sa kanyang kalokohan. Mangyaring huwag pansinin ang kanyang mga gawa ng katangahan." Sinulyapan ni Justin sina Daphne at Ford ng mapnokso. Nakangiting sabi niya, "Ayos lang. Kailangan mo lang akong bitawan kung alam mong hindi ako ang hinahanap mo. Hindi kailangang sisihin ng direktor si Deputy Director Ford. Ginagawa lang niya ang kanyang tungkulin. It isn't worth the trouble. Si Mr. Gibson ay talagang isang makatwirang tao. Tatanggalin ko ang mga posas para sa iyo at paalisin ka," nakangiting sabi ni Daphne. "Kaya kung alagaan sila mismo." Tumayo si Justin at ikinaway ang kanyang mga braso palabas, dahilan upang ang mga metal na posas ay agad na maputol, na parang isang piraso ng papel, bago bumagsak sa lupa. Ibinuka ni Daphne ang kanyang bibig sa gulat. Agad na hindi nakapagsalita sina Ford, Bolton, at ang iba pa. Ang mga posas ay hindi laruan. Hindi sila ginawa para sirain. Hindi lamang matigas ang metal, ito ay malambot sa isang tiyak na antas. Hindi imposibleng baguhin ang hugis nito. Ngunit gaano ba talaga kagulat ang lakas ni Justin kung nagawa niyang wasakin sila? Si Bolton at ang iba pang mga espesyal na ahente mula sa Departamento ng Seguridad na dinala ni Daphne ay natulala. Nakaramdam sila ng lamig sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Si Ford na nakayuko sa katahimikan ay nagsalubong ng kilay ng mahigpit. Mr. Gibson, please come with me." Si Daphne ang unang nag-react. Naglakad siya sa harap ni Justin para ilabas siya. Kinawian ni Justin sina Ford at Bolton bago umalis sa silid ng interogasyon kasama si Daphne. Pagkaalis nila, tuluyang tumayo ng tuwid si Ford na kanina pa nakatayo. Sa sama ng loob, ang kanyang katulong na si Bolton ay napabuntong hininga sa kawalan ng kasiyahan. "Deputy Director, ito ay katawa-tawa. Malinaw na ipinasa sa amin ng direktor ang bagay na ito sa simula pa lamang at masyadong tamad na makisali. Ngayong nahuli na namin ang salarin at nakuha ang posibleng maging lead, ininsulto niya kami at sinaktan ka pa." Napuno ng pait si Bolton. Ang tanging nagawa niya ay tumango. Itinaas ni Ford ang imahe na nakadikit ang mga ngipin habang napuno ng komplikasyon ang kanyang mukha.
Naningkit ang kanyang mga mata sa wakas. Sa pamamagitan ng puwersa gamit ang kanyang braso, ang larawan ay nadurog at naging lumukot. Sa kabilang banda, mas nakaka-relax si Justin pagkatapos makalabas sa istasyon ng pulisya kasama si Daphne. Bagamat hindi niya alam kung sino ang nagpadala sa direktor na ito para paalisin siya, hindi niya kailangang mag-overnight sa istasyon ng pulisya na nararapat na ipagdiwang. Bagamat hindi masasaktan si Justin kung walang magpiyansa sa kanya, hindi niya basta-basta masisira ang istasyon ng pulis. Hindi siya natatakot na lumaban, ngunit ang pinag-iingat niya ay ang mga kahihinatnan na dumating sa pagkasira ng isang istasyon ng pulisya. Naglalakad papunta sa parking area malapit sa police station, huminto si Daphne sa paglalakad. Nang makakita ng itim na Rolls-Royce sa malapit, nahirapan siyang kontrolin ang kanyang emosyon. Mr. Gibson, I'm really sorry for bringing you trouble. Please greet the much respected lady on my behalf. Kung kailangan mo ng tulong sa anumang bagay sa hinaharap, ikalulugod naming magbigay ng tulong anumang oras. Babae. Sumimangot si Justin at tumingin sa direksyon na kinaharap ni Daphne. Nang makita niya ang Rolls-Royce na nakaparada sa dilim, may naintindihan siya kaagad. Kaya siya. Ang lahat ay may katuturan ngayon. Pagkatapos magpaalam kay Daphne at sa iba pa, dahan-daang lumapit si Justin sa kotse na naghihintay sa kanyang pagdating. Pagdating niya sa harap ng sasakyan ay bumukas ang pinto mula sa loob, bumungad sa kanya ang isang gwapong mukha na matagal na niyang hindi nakikita. Nakasuklay ng maayos ang blonde na buhok ng lalaki gaya ng dati. Nakasuot siya ng itim na suit na may sariwang pulang rosas na nakausli sa kanyang dibdib. Ed. Bahagyang natigilan si Justin. Hindi niya inaasahan na ang taong iyon ay isa sa kanyang mabubuting kaibigan. Siya ay si Edward mula sa Rothschild clan, ang pinsan na kapatid ni Jane. Hello Gibson, hindi pa tayo nagkikita simula noong nagpaalam ako sa Hokkaido noon. I was starting to miss you. Isang kaaya-ayang ngiti ang ipinakita ni Edward at lumipat sa loob ng sasakyan upang bigyan ng espasyo si Justin. Umupo si Justin sa kotse at isinara ang pinto. Nang iangat niya ang kanyang ulo, sa wakas ay nakita niya ang ginang na tinutukoy ni Daphne. Long time no see, Catherine. Biglang naging malumanay ang tingin ni Justin. Mukhang nostalgic, ngumiti siya at sinabing, "Oh yeah, tatawagan ba kitang Her Majesty the Queen ngayon?" 506. Ano? Sinasabi mo na inalis si Justin. Head Bolton, nababaliw ka ba? Isa siyang mamamatay tao. Nagawa ang desisyon mo nang hindi sinusunod ang mga legal na pamamaraan. Ito ay diretsyong labag sa batas. Dapat kang mapasahan ng mabigat. Sigaw ng isang kalbong puting lalaki na nakasuot ng suit at leather na sapatos at marahas na hinampas ang office table sa harap. Siya ang abogadong nagngangalang Charmo. Matapos matanggap ang kahilingan ni Goodman, mabilis siyang nakakuha ng impormasyon tungkol kay Justin sa pamamagitan ng iba't ibang channel bago sumugod. Akala niya noong una ay makukulong si Justin. Gayunpaman, sa kanyang pagdating, ito ay napatunayang iba. Pagdating sa istasyon ng pulis, sinabi sa kanya na si Justin ay pinalaya 3 minuto na ang nakalipas. Bilang opisyal na naka-duty, bumalik sina Bolton at Ford sa opisina at nabangga si Charmo. Si Ford ay hindi kabilang sa puwersa ng pulisya, kaya ang kanyang pananahimik. Ang lahat ay hinahawakan sa halip ni Bolton. Dahil sa likas na katangian ng kanilang mga trabaho, lubos na pamilyar si Charmo sa pagkakakilanlan ni Bolton bilang pinuno ng grupong anti-terorismo. Kaya, hindi na niya kailangang magsalita ng may paggalang. Napakunot ng noo si Bolton. Nadismaya siya nang masaksihan ang kanyang superior na si Ford na binugbog kanina. As of right now, wala siya sa mood para i-entertain si Charmo. Malamig siyang ngumuso at sinabing, "Abogado Charmo, hindi ka dapat gumawa ng eksena dito sa himpilan ng pulisya. Ang paglaya sa kanya ay pinahintulutan ng mga taong higit pa sa aming sweldo. Maaari kang magdemanda sa amin ng lahat ng gusto mo, ngunit ang tanging partido na magdurusa ay ikaw. Are you threatening me? Bolton, you fucking fatty, kilala mo ba kung sino ang kausap mo? Ako ang pinakamagaling na abogado sa Paris, Charmo. Walang demanda na hindi ako mananalo, walang kasamaan na hindi ko masasaktan." Walang takot si Charmo.
Itinuro ang namumulang mukha ni Bolton, sumigaw siya, ipapakulong ko ang inchik na si Justin. Bitihin siya dahil sa pagpatay. Tulad ng gusto ni Bolton na mag-alsa, napansin niya ang isang bagay at agad na pinawalang bisa ang intensyon. Napansin ni Charmo na nakatingin sa likuran niya si Bolton. Hindi niya maiwasang lumingon para tingnan, nakita niya lang na nakatayo sa likuran niya ang isang medyo may edad na estranghero. Hindi nasisiyahan, nagtanong si Charmo, sino ka ba? Kilala ko ang lahat sa istasyon ng pulisya. Hindi ka bagay dito. Ang lalaki ay si Daphne na pinaalis kamakailan si Justin. Nakangiting tiningnan ni Daphne si Charmo mula itaas hanggang ibaba. Ikaw ang lalaking si Charmo mula sa Gordon Law Firm. Ang itinuturing ng lahat na pinakamahusay na abogado sa Paris. Tama ka. Ako iyon, nasyahang sagot ni Charmo. Tumango si Daphne at sinabi mo bang gusto mong ipadala si Justin sa kulungan at patayin siya? Confidently, Charmo replied, you heard it right. Ano yun? Kasabwat ka ba sa kasong ito? Tumawa si Daphne na parang baliw. Namula ang kanyang maputlang balat. Agad na napuno ng mali siya ang kanyang mga mata. Sa kanyang namamaos na boses, sinabi niya, wala kang pinagkaiba sa isang baboy. Sa kasamaang palad, kahit na hindi ako sigurado kung ano ang hinaharap ni Justin, kulungan o hindi, ang alam ko ay iyon. Pupunta ka doon ngayon. Ano? Sinusubukan mo bang takutin ako? Ako. Bago pa matapos ni Charmo ang kanyang mga salita, isang kamao ang bumungad sa kanyang ulo. Bam! Hindi na kaya ni Charmo na iwasan ang suntok ni Daphne. Direkta siyang bumagsak sa lupa matapos makatanggap ng suntok, na agad na naging sanhi ng pamamaga ng kanyang mukha at siya ay nawala ng ulirat. Naglabas si Daphne ng puting panyo at pinunasan ang dagwang kamao. Ilagay siya sa death row at humanap ng petsa para ipadala siya sa Diyos. Namumutla ang bawat pulis doon. Wala silang nagawa kundi ang tumingin kay Bolton na siyang namamahala doon. Nagbuga ng malamig na pawis si Bolton. Walang sino man ang umasa na ang mataas na maimpluwensyang abogado ay bibigyan ng parusang kamatayan ng ganoon lang. Sigurado si Bolton na kailangang mamatay si Charmo dahil lang sa sinabi ni Daphne. Dahil dito, sinenyasan niya ang dalawa sa kanyang mga nasasakupan na ilayo si Charmo. Hindi niya kailangan ng dahilan. Natatakot siyang magtanong. Sa sandaling ito, lumakad pasulong si Ford na nakatayo sa isang tabi. Sa harap ng kanyang superior na si Daphne, sinabi niya, Direktor, maaari ba tayong mag-usap tungkol sa isang bagay sa isang tahimik na lugar? Sumulyap si Daphne sa kanya at tumango bago lumabas ng opisina. Nang makarating ang dalawa sa isang bakanteng daanan, tumigil si Daphne sa paggalaw. Nakatalikod kay Ford, tinanong niya, itatanong mo kung sino ang nag-alis kay Justin, hindi ba? Oo, kailangan ko ng sagot. Hindi ko kayang panoorin ang isang taong mapanganib na pinalabas ng walang dahilan, sabi ni Ford habang nakakuyom ang kanyang mga kamao. Bagamat nakatalikod si Daphne kay Ford, nasabi pa rin niya ang lahat ng kanyang ekspresyon. Ngumuso sa pang-aalipusta, sinabi niya, wala kang mababago kahit na hindi ka kumbinsido. Huwag muna nating pag-usapan ang tungkol sa iyo sa ngayon. Para sa akin, o kahit na Mr. President, kailangan nating sundin ang babaeng iyon kahit na ano, maliban kung handa tayo para sa isang digmaan sa gitna ng mga bansa. Kung hindi, kahit na si Justin ay talagang isang terorista, kailangan pa rin natin siyang palayain. Itinaas ni Ford ang kanyang ulo, nalilito. Direktor, wala akong ideya kung sino iyon. Naniniwala ako na nakita mo ang impormasyon mula sa isa sa mga sekretong dokumento sa opisina tungkol sa madugong insidente 9 na taon na ang nakakaraan na kinasasangkutan ng mga maharlikang pamilya ng Britanya at Welsh. Dahan daw ang sabi ni Daphne. Bahagyang nagulat si Ford. Wala siyang ideya kung bakit inilabas ng kanyang superior ang tinatawag na gray history ng iskandalo sa mga maharlikang pamilya ng Britanya. Sumagot siya, oo, malinaw kung natatandaan. Noon, sinubukan ng British Royal Family na lipulin ang nakaraang Welsh Royal Family at ibagsak sila. Gayunpaman, dahil sa pagkakasangkot ng Rothschild clan at iba pang hindi kilalang partido, si Queen Catherine at ang batang Prinsesa Jane ng Welsh Royal Family ay mahimalang nawala saglit bago nakabalik ng ligtas ilang sandali. Pagkatapos noon, ang ilang miyembro ng Royal Family ay nagkaroon ng ilang oras para sa British Royal Service.
Pagsisikap na pigilan ang pagkalat ng iskandalo para hindi magpanik ang mga sibilyan. Tama. Pagkatapos noon, ang tagapagmana ng British Royal Power ay walang iba kundi ang pinuno ng Wales. Bagamat sila ay umiiral bilang isang hidden royal family, ibig sabihin ay hindi pa inihayag sa publiko ang kanilang pag-iral, ang tunay na partido sa kapangyarihan ng United Kingdom ay nasa Welsh royal family. Paliwanag ni Daphne. Tumango si Ford. Talagang naaalala ko ang dokumento. Tunay na napakaraming tanong sa insidente, 9 na taon na ang nakalilipas kabilang ang kaligtasan o si Catherine at ang kanyang anak na si Jane at ang katahimikan ng security service. Kailangang aminin ng isa na ang Welsh royal family ay higit na nalampasan ng British pareho para sa kanilang katayuan sa likod ng mga eksena at impluwensyang pang-ekonomiya. Bukod dito, ang tagapagmana ng Welsh royal family na si Princess Jane ay naging pangunahing ito bilang karagdagan sa isang makabagong teknolohikal na sentro ng pananaliksik sa mundo. Tagapagmana, ang kapangyarihan ng maharlikang pamilya ng Welsh ay matatag nang naitatag. Tama ka. Napakaraming tanong na hindi nasasagot. Pero hindi tayo dapat mag-alala dahil kahit ang security service ay nanatiling tahimik. Lumingon si Daphne habang kumikinang ang mga mata. Sa kanyang malalim na boses, sinabi niya, ang taong nakipag-ugnayan sa akin para palayain si Justin ay hindi basta-basta sa labas. Ito ay ang Her Majesty Catherine, ang dating Queen Consort, na kakaakyat lang sa trono kamakailan. Nang matapos magsalita si Daphne, napatulala si Ford. Achoo! Ang Rolls-Royce ay dahan-daang nagpatuloy sa mga kalsada, napakabagal na hindi ito naiiba sa paglalakad. Sa karwahe, ang babaeng irresponsibleng bumahing ay itinaas ang kanyang braso at hinimas ang kanyang matangkad na ilong gamit ang kanyang violet na damit na gawa sa seda upang panasan ang kanyang booger. Siya ay isang matangkad at payat na babae na may nakatali na tinapay. Walang anumang senyales ng pagtanda sa kanyang katawan. Ang matikas niyang contours ng mukha ay nagmukha siyang duwende sa mga kwentong pantasya. Naglabas siya ng nakakaakit na aura, lalo na dahil sa kanyang emerald na mata at mahabang pilak mata. Kung kailangang hulaan ang tunay niyang edad, kailangan nilang husgahan ang kanyang curvy figure na nakabalot sa laced violet na damit. Ang kurbo ng mature na babae ay simpleng walang kapantay sa mga dalaga. Umuumbok ang mga ugat ng bawat lalaki kapag nakikita siya. Higit pa rito, ang kanyang hindi sinasadyang nabunyag na mga binti ay napakapatas at makinis tulad ng balat ng isang bagong panganak. Ito ay hindi isang bagay na maaaring labanan ng sinumang ordinaryong tao. Gayunpaman, ang isang napakagandang babae ay ginawa lamang ang pagkilos ng isang bata, pinupunasan ang kanyang ilong gamit ang kanyang manggas. Catherine, umakyat ka na sa trono. Mababago mo ba sa wakas ang mga ugali mong bata? Ang iyong katawan ay mature na bersyon ni Jane, ngunit sa pag-iisip, paurong ka lang, walang magawang sabi ni Justin. Nakaupo siya sa tabi ni Edward at sa tapat ng maladyosa na si Catherine, ang reyna mula sa maharlikang pamilya ng Welsh. Ibinuga ni Catherine ang kanyang matingkad na mapupulang labi. Mukha lang siyang 7 taong gulang na babae. Mahal kong Chen, naniniwala ako na may masamang tao na nag-iisip na naman sa akin. Hindi sana ako bumahing kung hindi. Sasaksakin ni Justin ang kanyang sarili ng kutsilyo kung bigla siyang magkakaroon ng hindi kanais-nais na pagnanasang saksakin ang kanyang sarili ng paulit-ulit, hindi niya alam kung iiyak o matatawa. Hindi ko sinasabi kung bumahing ka o hindi. Pero bakit kailangan mong gumamit ng mangga sa halip na tissue paper? Ito ay maginhawa sa ganitong paraan. Ang pagkuha ng tissue ay sapat na mahirap at kailangan ko pa itong itapon pagkatapos gumamit ng isa. Nakapout si Catherine sa kanyang mga labi. Nakakainis kayo. Hindi ito ang unang beses na nalaman niyo ang masama kong ugali. Pareho kayo ni Jane. She would correct me all the time at home. Parang wala akong ginagawang tama. Being her mother, I feel that I get no respect. I'm the queen at the end of the day. Si Edward na humihigop ng red wine ay hindi na nakaimik. Bahagya siyang nag-alinlangan at nagtanong, Tita, sinong nagsabi sa'yo na babahing ka lang kapag may namimiss sa iyo? At ano ang nangyayari sa mga pangalang Chen at Jane? Isang matamis na ngiti ang pinakawala ni Catherine. Noong sinabi ni Jane sa akin ang tungkol sa kulturang Zen-Aiken, sinabi niya na karamihan sa mga Zen-Aiken ay tatawagin ang mga taong malapit sa kanila sa pamamagitan ng pag-uulit ng kanilang mga pangalan.
Sa halip, posible na ikaw ay tawaging word. Mabilis na umiling si Edward dahilan para mabulunan siya ng alak. Oo, Chen, baka hindi mo alam ito. Maraming pinag-aralan si Jane tungkol sa kulturang Zen icon para mas maunawaan ang iyong pinagmulan. Alam mo, halos hindi ako marunong magbasa, pero gusto ko ring malaman ang higit pa tungkol sa bansa mo, kaya hilingin ko sa kanya na magkwento sa akin gabi-gabi at matulog habang nakikinig. Pero kamakailan lang, hindi ako nagkaroon ng pribilehiyong makinig sa mga kwentong iyon dahil sa iyo ang lahat ng mga kwentong iyon. Ikaw ang summon sa Zenica. Dumating sa Paris, hindi pa bumabalik si Jane. Si Justin ay may matigas na ekspresyon. Wala siyang ideya kung ano ang sasabihin. Katulad ng unang beses na nakilala niya si Catherine, pakiramdam niya ay wala siyang magawa sa tuwing makikita niya ang mapagmataas na tingin nito. Malungkot na sinabi ni Edward, Tita, bilang reyna ng Wales at may bahay ng Rothschild clan, halos hindi mo na mabasa ang tanging wikang sinasalita mo na English. Nakakahiya. Isa pa, halos 40 ka na pero kailangan mo pa ring magkwento sa iyo ang iyong anak sa gabi. Anong bahagi nito ang may kahulugan? Sa wakas ay natahimik si Catherine matapos makinig kay Edward. Ibinaba niya ang ulo niya at bahagyang sumimangot sa katahimikan. Pakiramdam ni Edward ay maaaring nasaktan niya ang kanyang damdamin. Inaliw niya, Tita, hindi kita pinipintasan. Ngunit dapat kang magsimulang kumilos bilang isang may sapat na gulang upang hindi na mag-alala si Jane tungkol sa iyo. Biglang itinaas ni Catherine ang kanyang ulo, kitang-kita ang kanyang mapupungay na malalaking mata. Tumanggaw siya, sinabi niya, naiintindihan ko na. Mag-iingat ako sa susunod. Word. Path. Hindi napigil ang naibuga ni Edward ang pulang alak sa kanyang bibig. 507. Sa malaking presidential suite ng Hotel Sofitel, pinahintulutan ng set ng mga eleganteng kasangkapan ang silid na magmukhang isang kumpletong tahanan. Ang disenyo at palamuti ng silid ay inspirasyon ng Pranses at Romano. Mararamdaman ang karangyan sa pagtapak sa silid. Ang mga sariwang bulaklak na pinapalitan araw-araw ay inilagay sa mga maisla na florera sa bawat sulok. Gumamit ng isang partikular na brand ng French perfume na naging sanhi ng amoy ng silid ng hindi masyadong masangsang. Sa pagkakataong ito, bumukas ang pinto ng shower room. Si Maria na naligo ng mainit ay nakasuot ng puting pijama na gawa sa tunay na seda na ibinigay ng hotel. Gumamit siya ng puting tuwalya para patuyuan ang basang buhok habang dahan-daang naglalakad patungo sa bintana. Natakpin ng maluwag na pijama ang isang malaking bahagi ng kanyang maputing balat. Bagamat nakatago ang kanyang walang kamali-mali na kurba, nakatutokso sila gaya ng dati. Ang tanawin sa gabi sa Paris ay hindi kasing sigla ng sa Stonegate. Ito ay isang tahimik na lungsod. Huminga ng malalim, tumigil si Marian sa pagpupunas ng kanyang buhok gamit ang tuwalya. Paglingon niya ay napatingin siya sa kahoy na anti-gong orasan na nakasabit sa dingding. Mahigit 1 oras na ang nakalipas mula nang madala si Justin. Wala pa siyang natatanggap na balita mula sa kanya. Bagamat sapat na ang tiwala niya kay Justin, hindi pa rin ito nagawang pakalmayan ang kanyang nerbiyos. Tahimik na nakatayo sa silid na nag-iisa, si Marian ay bahagyang absent-minded. Nakita pa niyang nakakatawa ang buong sitwasyon. Hindi pa masyadong matagal nang hindi na niya tretuhin ang lalaking iyon bilang isang tao. Minsan pa nga ay umaasa siya sa pagkamatay nito para hindi na siya mairita. Maaalala niya ang malaimpyernong gabi kung saan nawawala ang kanyang kadalisayan sa tuwing nakikita siya nito. Gayunpaman, hindi namamalayan, mahigit 1 taon na pala ang pagsasama ng dalawa. Nagtalo sila, nagsimula ng malamig na digmaan, at nagbiro sa buong panahong ito. Bawat alaala na naramdaman niya ay parang kahapon lang nangyari. Ang kanyang mga araw ng paggising ng maaga at pagbabalik ng huli ay biglang kasama ang isang lalaking hindi seryoso sa trabaho. Gayunpaman, ang kanyang mga araw ay hindi nakakaramdam ng kalungkutan at pagkapurol tulad ng dati sa ilang kadahilanan. Kahit anong pilit niya, wala siyang maisip na magandang bagay o katangian na taglay niya. Siya ay tamad, vulgar, at lubhang perwisyo, hindi banggitin na siya ay isang naninigarilyo. Ang ibang mga lalaki ay lihim na magkakaroon relasyon kung mayroon sila. Gayunpaman, si Justin ay makikipag-ugnayan sa publiko sa kanyang iba pang mga babae dahil ang kanyang balat ay kasing kapal ng bakal na pader.
Gagawin niya ito ng galit, magbibiro tungkol sa kanya, itulak siya sa mahihirap na sitwasyon, magsasalita sa kanya ng sarkastiko, takutin siya, at kahit na mag-alala tungkol sa kanya. Mukha siyang masunurin sa labas. Ngunit sa bawat sandali kung saan ang kanyang mga aksyon ay talagang binibilang, siya ay kikilos sa kanyang sariling kagustuhan, na nagpapakita ng kanyang machismo sa isang katawa-tawa na antas. Walang anumang bagay na kaibig-ibig sa isang lalaking tulad niyan, di ba? Bulong ni Marian. Hindi alam kung sino ang tinatanong niya. Siya ay nagkaroon ng isang mahabang flight mas maaga sa araw pagkatapos ng lahat. Pagkatapos mapunta sa Paris, nahaharap siya sa kasong kidnapping. Sa kasalukuyan, talagang pagod na pagod siya. Pakiramdam ni Marian ay nasa bingit na siya ng pagbagsak. Kaya, naglakad siya papunta sa malaking komportableng kama at umupo. Ibinaba niya ang kanyang ulo ngunit walang lakas ng loob na humiga. Kung matutulog ako ngayon, babalik ba siya bukas ng umaga? Nakaramdam ng pananakit ng ulo si Marian. Masakit na ipinikit ang kanyang mga mata, umiling siya at muling binuksan. She then mumbled to herself, wala naman talagang maganda sa kanya. Bakit ako nagkakaganito? Posible bang dahil sa pag-amin niya sa akin noong gabing iyon? Sa isip niya, isang eksena ng gabing iyon ang hindi mapigil ang lumabas. Gabi yun nang tumakbo siya palabas ng restaurant at umiyak sa kalye. I'm as terrible a man as described, who lives in a different world from you. Ngunit ang isang tulad ko. Hinahayaang magkagusto sa isang tulad mo. Nang maalala niya ang sandaling iyon, ang boses ni Justin ay nananatili sa tabi ng kanyang mga tainga, dahilan upang makaramdam siya ng kaunting hiya. Tapos humagalpak siya ng tawa. Hay nako! Bakit sasabihin ng isang lalaki kung gaano siya kakulit kapag nagkukumpisal ng pag-ibig? Ang tanga mo talaga. Hindi ko pa sinabi na gusto kita, stupid. Pero kung hindi ko siya gusto, bakit ko siya laging iniisip? Ako ba? Ako ba ay? Sing-sing. Sing-sing. Nagring ang telepono, napatigil siya sa pakikipag-usap sa sarili. Nagulat si Marian, umupo ng tuwid at pinahid ang kahalumigmigan sa gilid ng kanyang mga mata bago iniunat ang kanyang braso para kunin ang telepono sa silid ng hotel. Marian, sana hindi kita inistorbo, sabi ni Goodman. Humi si Marian bilang pagkilala. Pagkatapos ay nag-isip siya ng isang bagay at nagmamadaling nagtanong, mayroon ka bang update tungkol sa kaso ni Justin? Napiyansahan na ba siya ng abogado? Parang nahihiya si Goodman. I've hired the best lawyer in the entire Paris already pero wala pang balita sa kanya. But don't worry. I'll definitely try my best. Walang mangyayari sa kanya. Sige. Kung ganoon, may kailangan ka pa bang sabihin? Nakaramdam ng pagkadismaya si Marian nang marinig niyang hindi ito tungkol kay Justin. Maging ang kanyang tono ay naging malamig. I believe you're really tired now and in a bad mood as well. I'm thinking of bring you to a Thailand massage session in this hotel. They have the best female masseurs. I believe you'll distress that way. Tsaka ngayon ka lang naka-stupid burger. Ihahatid na kita para kumain. Hindi na kailangan. Direktang pinutol ni Marian si Goodman. Salamat sa intention mo. Pero gabi na talaga, gusto ko lang magpahinga. Nanatiling tahimik si Goodman saglit. Sige. Magsisimula na ang Fashion Week bukas. Sasanduan kita sa umaga. Kung makabalik man si Mr. Gibson noon, hindi dapat maapektuhan ang trabaho natin. Gaganapin sila sa Louvre Museum at Tuileries Garden malapit sa Place de la Concorde, tama ba ako? Tanong ni Marian. Tama ka. Marian, mayroon ka talagang magandang alaala, nakangiting sagot ni Goodman. Hindi mo na ako kailangang sunduin. Ako mismo ang pupunta doon. Magayos ka lang ng driver para sa akin. Para masiguro ang kahusayan, sasali ako sa Fashion Week at ikaw ang mananagot sa mga komunikasyon sa mga designer at manufacturer. Walang mamamahala sa mga karaniwang operasyon kung sasama ka sa akin. Sa tingin ko ay hindi ito kailangan, sabi ni Marian sa walang malasakit na paraan. Pero, ang desisyon ay ginawa. Agad na ibinaba ni Marian ang telepono. Nang marinig ang abalang signal sa telepono, natigilan si Goodman. Pagkatapos ay marahas niyang ibinagsak ang telepono sa lupa at huminga ng malalim habang puno ng mali siya kanyang mga mata.
Marian, maaring minamaliit mo ako ngayon, ngunit sa malaot madali ay magiging akin ka rin. Pinaikit ni Goodman ang kanyang mga mata. Bago pa niya gustong patayin ang ilaw ay tumunog ang kanyang doorbell. Inis na bumaba si Goodman sa kama at naglakad papunta sa pinto. Sa may silap, nakita niya ang isang nakangiting server na nakatayo sa labas. Nakakunot ang noo niyang binuksan ang pinto at nagtanong, ano ang kailangan mo? Hindi mo ba alam na ang mga bisita ay kailangang matulog sa ganitong oras? Nakangiti sa katahimikan ang lalaking nakasuot ng server uniform ng hotel. Kumuha siya ng itim na card sa likod at inihatid kay Goodman. Natagpuan ito ni Goodman na medyo pamilyar, ngunit hindi niya maalala kung kailan at saan niya ito nakita noon. Ano ito? Nalilitong tanong ni Goodman. Nawala ang ngiti sa mukha ng server. Habang kumikinang ang kanyang mga mata, bigla siyang naglabas ng isang pocket-sized na pistol. Sa susunod na sandali, ang baril ng baril ay nakatutok mismo sa noo ni Goodman. Dumbstruck, tinitigan ni Goodman ang baril at sa wakas ay naalala kung ano ang gintong araw. Simbolo iyon ng mga kidnapper kanina. I have something to discuss with you. Tere na sa loob ha. Malamig na sabi ng server. Sa kabilang banda, si Marian na ibinaba ang tawag ay nakaupo sa kanyang kama ng walang pag-iisip. Pagkatapos ay bumantong hininga siya at binalak na patayin ang mga ilaw. Gayunpaman, tumunog ang doorbell. Dahil nanatili siya sa isang presidential suite, karaniwan nang hindi siya maiistorbo. Medyo maraming bodyguards na nakatayo sa labas. Medyo nag-aalinlangan si Marian. Wala siyang kaibigan sa Paris, habang si Goodman ay hindi maglalakas loob na lumapit pagkatapos na tanggihan. Nagsuot siya ng tsinelas at naglakad papunta sa pinto. Maingat na nakakakita sa peephole, natakot siya. Isang mata lang ang nakita niya. Si Marian ay nagmamadaling bumalik habang niyayakap niya ang kanyang dibdib. Napagtanto niya na siya ay naprank dahil may hamarang sa peephole gamit ang kanilang mata. Galit na tinapakan ni Marian ang lupa. Gusto niyang huwag pansinin ang tao sa labas at bumalik sa kama. Gayunpaman, nagsimulang kumanta ang tao sa labas. Little Marian, mangyaring maging masunurin at buksan ang pinto. Mabilis na buksan ang pinto, ang iyong asawa ay bumalik. Malinaw na kay Justin ang boses. Marahas na tumalikod si Marian at binuksan ang pinto. Gaya ng inaasahan, si Justin ay nakatayo sa labas na may nakakalokong ngiti. Ano sa tingin mo ang nursery rhyme na ito? Maganda pa naman ang pakinggan pagkatapos kong palitan ang lyrics, di ba? Hehe, hindi ako ang pinakamasamang kandidato para sa direktor ng Yellow Entertainment, oh. Si Justin na natuwa ay hindi nagawang tapusin ang kanyang talumpati. Iyon ay dahil si Marian ay tumalon sa kanyang mga bisig. Sa pamamagitan ng manipis na layer ng silk pajama, ang katawan ni Marian ay napakalambot. Parehong amoy shampoo at amoy ng katawan ang buhok niya. Si Justin ay nagpakasawa sa halimuyak na pumupuno sa kanyang ilong. Paulit-ulit na naisip ni Justin na isang araw ay titigil ang kanyang asawa sa pakikitungo sa kanya ng malamig, lulindag sa kanyang mga bisig tulad ng iba pa niyang mga manliligaw, at hahayaan siyang ipahayag ang kanyang pagmamahal sa alinmang paraan na gusto niya. Gayunpaman, nang ang sandaling ito ay naging realidad, napagtanto ni Justin na ang kanyang isip ay ganap na blanko, sa isang dahilan lamang, ang babaeng nasa kanyang mga bisig ay lumuluha. 508. Si Marian mismo ay hindi maipaliwanag ang kanyang mga aksyon. Ang enerhiyang umiikot sa loob ng kanyang katawan ay natipon sa sandaling makita niya si Justin, na may isang intensyon lamang sa isip, dapat niyang yakapin ang lalaki ng mahigpit. Maliban sa pag-ungol para yakapin ang lalaki, wala nang ibang maproseso ang kanyang isip. Pagpipigil sa sarili, pag-aalala, lakas ng loob, walang ibang mahalaga sa sandaling iyon. Nang maramdaman ang mga braso ng babae na pilit na nakakross sa kanyang baywang, si Justin ay natigilan ng ilang sandali bago dahan-daang namulat. Isang maliit na ngiti ang ipinakita niya at naramdaman ang hindi maipaliwanag na emosyon na nagparamdam sa kanya ng pinakahihintay na init. Dahan-dahan, hinawakan ni Justin ang likod ni Marian gamit ang magkabilang braso. Bagamat natatakpan siya ng sutla, naramdaman pa rin ni Justin ang kanyang makinis at walang kapintasang balat. Huminga ng malalim, inilagay ni Justin ang kanyang baba sa ulo ni Marian.
Tinapik siya sa likod gamit ang kanang braso na para bang inaalaw niya ang isang bata, malumanay niyang sinabi, sige, tumigil ka na sa pag-iyak. Bumalik ako ngayon, hindi ba? Tumigil na sa pagluha si Marian ngunit bahagyang humihikbi. Habang naluluha ang kanyang mga mata, pakiramdam niya ay naubos ang kanyang lakas. Napansin ni Justin na tila nahihirapang tumayo si Marian. Nakaramdam ng kirot sa puso, yumuko siya at hinawakan ang mga binti nito mula sa likuran bago binuhat ito pahiga. Hindi sinasadya ni Marian na ikinawit ang leeg ni Justin gamit ang kanyang mga braso. Namumula, nagtanong siya dahil sa pagtataka, anong ginagawa mo? Hinihatid ka sa pagtulog, sagot ni Justin bago pumasok sa silid at isinara ang pinto gamit ang kanyang paa. Agad bumilis ang tibok ng puso ni Marian nang marinig ang katagang tulog. Lalo siyang nag-alala nang si Justin ay mukhang may inaasahan siya. Marahil dahil nasa ibang bansa siya, nakaramdam siya ng hindi kapani-paniwalang insecure dahil wala siyang malalapit na kaibigan at pamilya doon, at hindi rin siya close sa mga empleyado niya doon. Higit pa rito, dahil nakidnap bilang karagdagan sa naranasan ang life and death explosion scene, nadama ni Marian na marami pa siyang makukuha. Sa panahon ng pagkawala ni Justin, sa wakas ay napagtanto niya kung gaano kalaki ang pagkakaiba ng presensya ng lalaki. Gayunpaman, kahit na iyon ang kaso, hindi ito nangangahulugan na kailangan niyang gawin ang anumang bagay kay Justin. Bagamat matagal na niyang napagtanto ang kahalagahan ng lalaki, sa pamamagitan ng kanyang karanasan, napagtanto rin niya ang nakagawian nitong pag-aalala. Habang nag-overthink si Marian, inilagay na siya ni Justin sa malaki at komportableng kama. Sa sandaling to, mabilis na napansin ni Marian na wala siyang suot kundi isang manipis na layer ng silk pajama. Ang mga damit na gawa sa gayong material ay nakikita sa ilang antas. Dahil sa kahihiyan, kinakabahang hinailan ni Marian ang kumot sa kama upang ibalot ang kanyang katawan, siya lang ang nagkaroon ng lakas ng loob na itaas ang kanyang ulo para tingnan ang lalaking nakatayo sa tabi ng kama. Nakabalot ang eleganteng babae ng kumot na kulay rosas, nakaupo sa puting bedsheet. Ang itim niyang buhok ay makinis at bahagyang naaninag. Ang nakamamanghang eksenang ito ay talagang nakatutokso, lalo na nang ang babae ay sariling asawa ni Justin. Gayunpaman, ang tanging ginawa niya ay tumayo, tahimik na pinagmamasdan ang mga kilos ni Marian na para bang siya ay nahuhulog sa isang napaka-interesante na pelikula. B. Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Dahan daw ang napansin ni Marian na maaaring nag-overthought siya. Napakalinaw ng mga mata ng lalaki. Malinaw na wala itong maruming intensyon sa kanya. Iniisip ko kung ako lang ba ay isang lalaki na susubukang linlangan ka sa buong araw na matulog sa iyong paningin. Kahit na gusto ko talagang matulog kasama ka, hindi ko sinasadyang gawin ito sa pamamagitan ng puwersa. Noon pa man ay iginagalang ko ang iyong mga desisyon. Kailangan mo bang itaas ang iyong bantay sa paligid na para bang isa akong magnanakaw? Nakangiting tanong ni Justin. Nakagat ni Marian ang kanyang mga labi habang siya ay nababagabag sa tanong. Kung oo ang sagot niya, maaari niyang saktan ang damdamin nito. Kasalukuyan siyang hindi pinipilit na gumawa ng kahit ano. Kung sumagot siya ng hindi, gayunpaman, sasalungat siya sa kanyang sarili dahil totoo na gustong-gusto ni Justin na manggulo sa mga babae sa labas. Hindi ko kailangan ng sagot. Hindi man ako masyadong matalinong tao, hindi ako tinuturing na tanga. Alam kong ngayon mo lang ako niyakap sa may pintuan dahil nag-aalala ka sa akin. Lahat ng tao minsan impulsive, tama ba? Tanong ni Justin at commendat. Ibinaba ni Marian ang kanyang ulo habang hindi siya nang ahas tumingin kay Justin. Sa katunayan, ang kanyang matagal na pinipigilang emosyon ay sumabog kanina. Hindi niya intensyon na tanggapin ng buo si Justin. Nanatiling tahimik si Marian saglit bago itinaas ang kanyang ulo para magtanong, paano ka nakalabas? Tinulungan ka ba ng abogadong kinuha ni Goodman? Mukhang medyo nalilito si Justin. Abogado. Anong abogado? Nakuha ba ako ni Goodman? Kumunat ang noo ni Marian. So walang abogado. Pinalis ka ba ng pulis noon? Ikinaway ni Justin ang kanyang kamay. Mayroon akong isang malapit na kaibigan sa Europa na tumulong sa akin na makipag-usap sa pulisya at pinalaya ako. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan pagkatapos ng lahat. Hindi ako isang kriminal. I see.
Biglang naalala ni Marian na si Justin ay mayroong 100 bilyong euro sa Union Bank of Switzerland. Bakit walang koneksyon ang isang tulad niyan? Sa buong panahon, maaaring hindi sineseryoso ni Justin ang pulisya. Tingnan mo kung gaano kakatanga. Huwag ka nang mag-overthink. Hindi ko ito unang beses na makapasok sa istasyon ng pulis. Hindi ba lagi akong hinuhuli sa Stonegate noon? Ngumiti si Justin. Tumingin sa kanya si Marian na hindi nasisiyahan. Ikaw ang tanga. Pero nang banggitin mo ang istasyon ng pulis sa Stonegate, na-miss ko si Yan. Kaya yan. Biglang nagsisi si Justin na ibinalita ito. Oo, sabi ni Marian, na nag-aalala. Mula nang dumating si Sister Kaining noong huling pagkakataon, hindi ko pa nakontak si Yan kahit isang beses. Medyo nag-aalala ako sa kanya dahil wala akong ideya kung nasaan siya. Wala akong maraming kaibigan sa simula. Iniisip ko kung kumusta siya kamakailan. Kinakamot ni Justin ang kanyang ilong. Paano pa kaya siya? Kalokohan pa rin siyang nagsasanay sa tabing dagat. Nakitulog pa nga ang asawa mo sa kanya noon. Pagkaraan ng ilang sandali, kailangan ko pang iulat ang marriage proposal sa kanyang pamilya sa Beijing. Naisip niya. Siyempre, hinding-hindi aaminin ni Justin ang totoo. Ipinahayag niya ang kanyang sarili bilang isang inosenteng lalaki. Hindi niya kayang malantad sa sandaling ito kahit anong mangyari. Kaya naman, taos puso siyang kumilos para i-comfort siya, huwag kang mag-alala. Ang kay Clan ay hindi ordinaryo, kaya walang masamang mangyayari kay Kayan. Ingatan mo ang iyong sarili sa ngayon, Marian. Hindi ka ba pupunta sa Fashion Week bukas? Dapat kang matulog ng maaga. Walang napansin si Marian na kakaiba. Tumanggo siya, sabi niya, sige, magpapahinga na ako. Pumunta at hanapin si Goodman sa pinakasilangang business suite, ipapasa niya sa iyo ang susi ng kwarto mo. Oh, kaya hindi kita kasama sa iisang kwarto, panunokso ni Justin. Si Marian ay tamad na aliwin siya nang muli siyang mapaglaro. Walang pakialam, nagtanong siya, kailan mo ba talaga mababago ang iyong ugali? Seryoso ka na kanina lang. Huwag ka nang magsalita ng walang kaparirikon, tandaan mong dumalo sa kumperensya bukas ng umaga kasama ako. Pumunta kami dito para magtrabaho, kaya hindi ka dapat magpakalma. Sok! Bumalik ka na naman sa dati mong sarili para subaybayan ang trabaho ko. Okay, sige, naiintindihan ko. Kinawian ni Justin ang kanyang kamay at bumuga ng halik bago lumabas ng silid. Nang makalabas ng silid at isara ang pinto, nakita ni Justin ang isang figure na nagmamadaling lumabas mula sa elevator. Director Gibson. God bless. Nakabalik ka na sa wakas. Kanina lang ako nag-alala. Mukhang balisa si Goodman. Hingal na hingal siya habang papalapit kay Justin na nakapijama. Tumawa si Justin at sinabing, "Little girl, tama ka sa oras. Kukunin ko sana sa iyo ang susi ko pero mukhang natalo mo ako." Natigilan si Goodman. Hinampis niya ang kanyang ulo at sinabing, "I'm sorry, nasa kwarto ko pa ang susi. Tumawag ako sa police station at nabalitaan kong nakabalik ka ng ligtas, kaya dali-dali akong lumapit para tingnan kung kasama mo si Marian, at nandito ka talaga." Director Gibson, hindi ka naman nasaktan, di ba? Naantala ang abogadong pinadala ko sa iyo. Tumingin si Justin kay Goodman saglit habang pinipigilan ang kanyang pagtawa. Little girl, nakakagulat na masigasig ka. Ito ang dapat kong gawin. Si Director Gibson ang lifesaver ko, kaya syempre kailangan kong subukan ang lahat para tumulong. Pinunasan ni Goodman ang pawis sa noo at humajijek. Dahil magaling si Director Gibson, sa wakas ay magiging kalmado na ako. Tinapik ni Justin ang kanyang balikat at bumulong sa kanya, talagang masaya din ako na makitang maayos ka. Ha! Nagulat si Goodman dahil hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ni Justin. Kaya, ang tanging nagawa niya ay ngumiti. Matapos makuha ang susi mula kay Goodman, dahan-daang naglakad si Justin patungo sa kanyang business suite. Ang kanyang silid ay ang pinakamalayo sa silid ni Marian. Makikita na si Goodman ay nagsumikap. Gayunpaman, bago buksan ni Justin ang pinto, may napansin siyang mali. Gaya ng inaasahan, bago niya ipasok ang susi ay bumukas ang pinto mula sa loob. 500.
Isang natatanging misa ng Man of Scarlet. Siguro kung mapapansin ng mga tao na ang kabanatang ito ay partikular na mahaba. Ito ay isang ginang na nakasuot ng chiffon nightdress. Siya ay kasing pinong isang iskultura na bahagyang natatakpan ng mga ulap. Ipapaalala niya sa mga tao ang diyosa ng classical Athens na kinakatawan sa Western oil paintings. Lahat sila ay may eleganteng kurba at malalambot na titig. Anumang nag-iisa sa kanila ay hominin ang mga male hormone sa sukdulan. Ang kanyang maroon at magandang buhok ay nakaunat hanggang baywang na parang satin. Ang kanyang matangkad na ilong, matambok na mapupulang labi, at ang kanyang kaakit-akit na mga mata na esmeralda ay ginawa siyang parang duwende mula sa isang fairy tale, na lumilitaw na marangal, mapang-akit, at misteryoso sa parehong oras. Sa kasalukuyan, siya ay tamad na nakasandal sa frame ng pinto, na may mahiyaing ekspresyon na makikita lamang sa mga teenager na babae. Mahal kong Chen, maganda ba ako? Commendat si Catherine habang nakatingin kay Justin na may mataas na inaasahan. Itinaas ni Justin ang kanyang ulo bago malagutan ng hininga. Hindi niya alam kung paano magre-react. Alam kong walang makikigulo ng ganito maliban sa iyo. Napaawang ang labi ni Catherine. Lumakad siya pasulong at hinawakan ang braso ni Justin bago ginamit ang kanyang mga bukol sa dibdib para i-embed ito. Halos 2 taon na akong hindi natutuwa sa iyo. Masyado kang malupit. Kahit na naglakbay ka na hanggang Europa, kung hindi ako pumunta para hanapin ka, siguradong hindi ka pupunta sa Wales para hanapin ako, reklamo ni Catherine habang hinihila niya si Justin papasok sa silid bago isara ang pinto. Madilim ang ilaw sa silid na may dimli na kandila sa paligid. Pinatugtog ang isang nakaka-relax na musika ni Liszt, na lumilikha ng hindi maliwanag na kapaligiran sa gabi. Hindi nagmadali si Justin na lubusang kainin ang kasulana na ipinadala sa kanya, kahit na ang kaakit-akit na babae ay mukhang papayag itong gawin niya ang anumang bagay sa kanya. Sa halip, naglakad siya papunta sa kama at sinenyasan si Catherine na maupo muna. Nag-aatubili si Catherine na bitawan ang braso ni Justin. Sa wakas, walang magawa si Justin na kumapit sa kanya ang babae. Dapat mong malaman na hindi ako ang parehong lalaking dating ako 2 taon na ang nakakaraan. Dahil ba sa kasal mo? I totally understand. I know that your wife is in this hotel now. Ipinatong ni Catherine ang kanyang ulo sa balikat ni Justin. Nakangiting sabi niya, nabalitaan ko pa nga kay Jay na marami ka pang babae, di ba? Bakit niya sasabihin sa iyo ang tungkol doon? Talagang nalulungkot ako kapag nakikipag-usap sa iyo at sa iyong anak na babae. Hindi lang dahil nag-asawa na ako. Maraming nangyari sa nakalipas na 2 taon, lalo na sa nakalipas na 12 buwan, na nagpabago sa pagtingin ko sa mga babae. Aaminin ko na noong una kitang nakilala, karamihan sa mga babae ay kasangkapan lang para mailabas ko ang emosyon ko sa kanila, wala na akong halaga sa kanila ni Edward, kaya wala akong halaga sa kanila ngayon, Edward, kaya wala akong halaga sa kanila, kaya wala akong halaga sa kanila ni Edward, kaya wala na akong halaga sa kanila ngayon. Sauron, Macedon, at ang iba pa bilang aking mga kaibigan, ikaw na ngayon ang aking kaibigan, hindi isang kasangkapan sa kasiyahan na ginagamit para sa aking kapakinabangan. Tinutuya ni Justin ang kanyang sarili, kaya, huwag mo nang gawin ito, Catherine. Hindi mo na kailangang magsikap na pasayahin ako. Halos 9 na taon na tayong magkakilala. Kaibigan pa rin kita kahit na magbago ang pakikitungo mo sa akin. Isang kakaibang liwanag ang sumilay sa matikas na mga mata ni Catherine. Isang mapanuksong ngiti ang sumilay sa gilid ng labi niya. Malaki na talaga ang pinagbago mo, Chen. Napansin ni Justin ang kanyang pagbabago sa ekspresyon. Nakangiting sinabi niya, mukha kang isang babae na nasa early 30s ngayon, sa halip na isang hanggal na batang babae. I really hate you. Bawal akong mag-asal ng bata pero hindi mo ako titigilan sa pag-arte sa edad ko. Ganyan na ba talaga ako katanda? Binitawan ni Catherine ang braso ni Justin at tumayo bago umikot kay Justin. Pagkatapos ay iniyuko niya ang kanyang katawan upang titigan mismo sa mga mata ni Justin. Sa kanyang mabangong hininga, sinabi niya, Chen, sinong nagsabi na bawal matulog ang magkakaibigan? Nanatiling tahimik si Justin at inilipat ang kanyang tingin sa dibdib ni Catherine.
Dahil sa kanyang kalahating baluktot na postere, ang maluwag na damit na pantulog ay bumaba sa leeg, na nagpapakita ng isang pares ng mga bilog na masa na naghahadya sa isa't isa. Ang walang katapusang cleavage ay isang bangin na tutokso sa isang tao na gumawa ng krimen. Mukha ba silang maganda? Tanong ni Catherine. Tumango si Justin at matapat na sumagot, ang gaganda nila. Hehe, tumawa si Catherine. Ang kanyang tindig ay tila babagsak ang malambot na laman nito anumang oras. Isa pa, ang bango nito ay lumabas mula sa kanyang neckline. Chen, alam mo bang walang ibang lalaki maliban sa iyo ang nakahawak sa kanila noon pagkatapos mamatay ang asawa ko? Sabi ni Catherine bago umupo sa kondongan ni Justin, idiniin ang kanyang dibdib sa mukha ni Justin at ibinaon siya sa gitna. I want to sleep with you and please you. I didn't get on your good side because I need your help. Ito lang kasi ang gusto kong gawin. Habang ang mukha ni Justin ay nakabaon sa malambot at mainit na laman, nahihirapan siyang huminga. Pagkaraan ng ilang sandali, inabot ni Justin ang kanyang mga braso sa baywang ni Catherine at kinurot ang karne doon. Napakasarap hawakan ng katawan ni Catherine. Ang tila dagdag na karne ay nagkataon na umakma sa kanyang edad. Ungol ni Catherine. Naramdaman niya ang init ng nasusunog na mga kamay ni Justin. Inalis ni Justin ang kanyang mukha mula sa dalawang umaalon na alon. Namumula ang kanyang mga mata habang nakatitig sa marangal at kaakit-akit na reyna. Sa kanyang namamaos na boses, sinabi niya, magaling akong magpigil. Ngunit dahil hinihiling mo ito, naniniwala ako na ito ay magiging isang walang tulog na gabi. Namilog ang mga mata ni Catherine. Ang kanyang kaakit-akit na katawan ay parang payat at pinongwilo sa hangin. Binalot niya ng kanyang mga braso ang katawan ni Justin at kinagat ang tenga ni Justin gamit ang kanyang nagliliyab na mapupulang labi bago ito dinilaan gamit ang kanyang dila. Huminga siya ng malalim, sinabi niya, naaalala mo pa ba noong una tayong nagkita? Gusto kong tretuhin mo ako bilang kung sino ako noon. Ang mapangakit na tono ay nagdulot ng biglaang pagbaha sa isip ni Justin na hindi mabilang na mga intensyon ay bumulwak mula sa. Nakahiga si Salerno sa baybayin ng Timog Italia. Maliban na ito ay nakaharap sa lugar ng bakasyunan ng Mediterranean Sea, ang lungsod ay katulad ng lahat ng iba pang lungsod doon, dilim at luma. Ang mga buhay doon ay paulit-ulit. Maliban sa paminsan-minsang mga tugma ng football na maaaring interesante sa mga mamamayan doon, ang lugar ay tila kulang sa kinabukasan na kanilang ninanais. Bagaman ito ay taglamig, ang Mediterranean ay may mainit na panahon, na nagpapahintulot sa mga residente na magsuot ng medyo manipis na damit. Marami sa kanila ang tumatawid sa mataong lansangan. It was a weekend. Ang mga nakaka-relax na Italyano ay nagmamaneho sa mga kalye, huminto sa isang intersection, naghihintay na maging berde ang mga lumang traffic light. Palibhasa'y nasisinagan ng malakas na sikat ng araw, ang kanilang mga kulay ay hindi masyadong maliwanag. Malamang na mararamdaman lamang ng isang tao ang walang kamatayang sigla ng lungsod sa pamamagitan ng pagtingin sa natitira sa arkitektura ng Gothic mula sa Middle Ages. Ang matataas na steeple at magagarang bintana kasama ang lumilipad na buttress ay kakaiba at kakaiba. Matatagpuan malapit sa isang daungan, ang Nachusay Solo Church ay isang hindi kilalang simbahang Katoliko kasama ng hindi mabilang na mga simbahan sa lungsod na iyon. Masasabing walang nakakaalam kung kailan itinayo ang simbahan. Ang granite monument na nagtala ng kasaysayang simbahan ay inilibing sa bush sa labas ng simbahan sa loob ng maraming taon, habang ang presensya nito ay matagal nang nakalimutan. Napakaraming simbahan ang itinuturing ng Italia bilang mga klasikong pambansang kayamanan. Ang simbahang ito ay talagang mukhang hindi kapansin-pansin. Mayroon itong ordinaryong parisukat na disenyo. Ang gitna nito ay may mataas na tore rin. Ang itim at kulay abo na anyo ng mga pader na may weathered ay naging mahirap para sa isang tao na matukoy ang orihinal na kulay nito. Sa hapon, itinulak ang pinto ng simbahan. Isang grupo ng mapayapang mga residenteng Italyano ang lumabas mula roon. Naroon ang matatanda, babae, kabataan, at mga bata. Ang Sunday Mass ay natapos na. Pagkaalis ng mga taong nakikibahagi sa misa, ang pastor ng simbahang Marino ay nakatayo sa may pasukan na may bahagyang ngiti sa kanyang mukha.
Pinaalis ang mga tao sa kanyang tingin, gumuhit siya ng isang cross sa kanyang dibdib habang siya ay bumulong-bulong. Si Marino ay isang ulila. Ang pastor na umampon sa kanya ay pumanaw na sa edad na 20. Mula noon, minana na ni Marino ang responsibilidad na pangalagaan ang maliit na simbahang ito. Lumipas ang oras sa isang kisap mata. Halos 50 na siya ngayon. Inialay niya ang pinakamahalagang sandali ng kanyang buhay sa Diyos na hindi kailanman nagpakita sa kanya. Paglingon niya, isinara niya ang pangunahing pinto at napadpad na mag-isa sa buong bulwagan. Ang liwanag ng araw ay sumikat sa mga puwang ng mag-agarang bintana sa simbahan, na naging sanhi ng paglitaw ng mga bukol sa mga batik-batik na dingding. Napuno ng hangin ang amoy ng pagkabulok. Dahil sa maraming taon na walang pagkukumpuni at pagpapanatili, ang simbahan ay sira-sira. Ang istruktura ng gusali ay unti-unting ibigay at nagpapakita ng edad nito. Madalas pakiramdam ni Marino na balang araw ay babagsak ang bubong ng simbahan kapag natutulog siya. Baka sa mukha ni Marino ang paghihirap. Bagamat nasa edad 50 pa lang siya, mukhang mas matanda siya kaysa sa kanyang edad. Pagtaas ng kanyang ulo, tinitigan niya ang krus ni Jesus sa kanyang harapan na puno ng kahibangan at pag-aalala. Matagal na tahimik si Marino bago naglakad papunta sa podium. Naroon ang isang mahabang mesa na ang ibabaw ay may isang basket ng puting tinapay at isang bote ng kalahating tapos na alak ng ubas. Ang mga bagay na ito ay mga tira ng mga mananampalataya kanina. Hindi kailanman nag-aksaya ng pagkain si Marino. Iyon ay dahil ang kahirapan ay hindi nagbigay sa kanya ng pribilehiyong iyon. Inangat ni Marino ang basket at ang bote ng alak ng ubas bago naglakad patungo sa likod ng simbahan kung saan siya nakatira. Sa natatandaan niya, ang matandang pastor ay nanatili sa kanya ng mahigit 1 dekada, pagkatapos ay nagsimula siyang mamuhay ng mag-isa. Ngayon, mahigit 2 dekada na ang nakalipas mula noong mga araw na iyon. Pagkaraan ng 2 pagliko, hindi na bumalik si Marino sa kanyang sariling silid, bagkus ay tumuloy siya sa nag-iisang guest room doon na dating walang laman. Pagbukas ng pinto, bumungad ang isang single bed na may puting bedsheet, isang mesa, at isang tila hindi matatag na upo ang kahoy. Sa kasalukuyan, isang babae na nakasuot ng napakalaking damit, karga-karga ang isang batang babae na nasa edad 10 taong gulang, ay tahimik na nagbabasa ng isang sira-sirang lumang tipan sa kahoy na upuan. Madaling masasabi ng isa na sila ay mag-ina dahil ang babae ay may napakagandang amber na buhok at isang hindi kapani-pani walang patas, parang porselana na balat. Kahit tingnan sa gilid, napaka-flawless ng mga mukha nila na para silang anghel. Sila talaga ang obra maestra ng Diyos, naisip ni Marino. Matagal na niyang itinuring ang mga ito mula noong kinuha niya ang mga ito halos kalahating buwan na ang nakalipas. Naunang lumingon ang dalaga nang marinig ang pagbukas ng pinto. Bagamat siya ay may kaibig-ibig na mukha tulad ng isang Barbie doll, walang ngiti sa kanyang mukha. Hawak niya ang isang pares ng mapanlinlang, malasipiro na mga mata, na para bang may kakayahan siyang makita ang lahat. Magandang hapon, Pastor, bati ng dalaga. Sa pagkakataong ito, napalingon din ang babae. Bagamat wala siyang makeup at medyo magulo ang kanyang buhok, kitang-kita ang kanyang marangal na aura gaya ng dati. Isang ngiti ang pinakawalan niya sa sarap. Magandang hapon, Pastor Marino. Nagbabasa ako ng lumang tipan kasama ang aking sanggol. Maraming bagay ang hindi namin naiintindihan. Nais mo bang ipaliwanag ang mga ito sa amin? Sinulyapan ng dalaga ang kanyang ina na hindi nasisiyahan. Kailan ka na ba matututong bumasa? Halos 30 ka na pero hindi mo pa rin nababasa ang lumang tipan. Ako ang nagbasa nito para sa iyo. Nilabas ng babae ang dila sa mapaglarong paraan. Kinurot niya ang pisngi ng kanyang anak na may taba ng sanggol at sinabi, "Baby, paano mo napag-usapan ang iyong ina ng ganito sa harap ni Pastor? Hindi mo dapat ikahiya si inay. Hindi pa ba sapat na beses kitang binalaan? Bitawan mo ako." Nakasimangot na tinanggal ng dalaga ang kamay ng kanyang ina. Gamit ang isang mahinang boses na tanging babae lang ang makakarinig sa kanya, sinabi niya, "Kailan ka ba kumilos bilang isang ina? Kung hindi ko napansin na natuklasan ang aming pinagtataguan, kami ay namatay 2 linggo na ang nakakaraan." Naiinis ang bibig ng babae. Sige. Baby, ikaw ang pinakamatalino.
Titigil na si nanay sa pagkurot sa pisngi mo. Naging komplikado ang ekspresyon ni Marino nang magbulungan ang mag-ina. Pagkatayo ng ilang sandali sa pintuan, sinabi niya, "Madam Catherine, nagdala ako ng tinapay at alak ng ubas. Siguradong nagugutom ka." Agad na nawala ang sama ng loob sa mukha ni Catherine. Isang matamis na ngiti ang pinakawalan niya at sinabing, "Salamat, Pastor. Gutom na talaga ako. Sa totoo lang, tatanungin kita kaninang umaga kung ano ang gagawin natin ngayon, ngunit hindi ako nang ahas na istorbohin ang iyong sesyon ng misa. Ako ang nabigong mag-isip. Dapat kanina pa ako naghanda ng pagkain," sagot ni Marino sa English na may Italian accent. Nakangiting bahagya siyang naglakad papunta sa mag-ina para ilagay ang tinapay at alak sa mesa. Hindi na nakapaghintay si Catherine. Hindi siya iinis sa tuyong tinapay. Sa halip, kumuha siya ng isang piraso at pinunit ang isang maliit na bahagi bago ihatid sa bibig ng kanyang anak. "Halika rito, buksan mo ang iyong bibig." Ako na mismo ang kakain." Parang sumasakit ang ulo ng dalaga nang gustong pakainin ng kanyang ina. Kinuha niya ang tinapay at nagsimulang nguyain. Nagtakip ng ngipin si Catherine at ngumuso sa kawalan. "Sobrang asar ko ngayon. Bakit masunurin ang mga bata sa ibang pamilya pero ganito ang ugali ng Jane ko? Huwag mong itulak ang responsibilidad sa akin. Walang ibang may ina na kumikilos sa paraang ginagawa mo," ipinaliwanag ng maliit na batang babae ang pangunahing dahilan sa kanyang ina at inilibot ang kanyang mga mata. Pagtingin sa mag-ina na nagtatalo, umubo si Marino para maputol ang kanilang pag-uusap. "Madam Catherine, maaari ba akong magtanong?" Seryosong tanong ni Marino. Kinusat ni Catherine ang kanyang malalaking mata sa isang inosenteng paraan. Tumango siya at sumagot, "Syempre pwede. Pastor, humiling ka. Pero dahil hindi naman ako masyadong matalino, kung academics ang pag-uusapan, itanong mo sa anak ko na si Jane." Pagkatapos ay itinuro niya si Jane na masayang nasa kondangan niya, dahilan para muling makaramdam ng inis ang batang babae. Minulat ni Marino ang kanyang mga mata. May kakaiba siyang ekspresyon habang dumukot sa bulsa ng kanyang itim na robe para kumuha ng isang pirasong papel bago ilagay sa mesa. Agad na natahimik sina Catherine at Jane nang makita ang nilalaman. Napatulala si Catherine habang si Jane naman ay naging seryoso. Kakaiba para sa ganoong ekspresyon ang makikita sa mukha ng isang 10 taong gulang. Wanted criminals. Catherine and Jane. 10 million British pounds in rewards. Inihayag ni Marino ang ilang mahahalagang salita sa wanted poster. Hawak ang malamig na ekspresyon, sinabi niya, "Nakuha ko ang sekretong dokumentong ito mula sa obispo na namamahala sa distritong ito kahapon ng gabi. Kayong dalawa ay naging wanted na mga kriminal sa ilang partikular na lugar sa Europe. Ang sinumang magkubli sa inyo ay malamang na mamatay dahil sa pakikipagsapalaran sa mga kriminal, habang sumusuko kayo ay kikita kayo ng 10 milyong pounds bilang pabuya." Napuno ng katahimikan ang silid. Ang tanging tunog ay ang mabibigat na paghinga ni Marino na nagpakita ng kawalang tatag sa kanyang puso. "Pastor," biglang sabi ni Jane at inangat ang ulo, "Pastor, hinahanap mo kami, hindi ba?" Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Marino nang humarap siya sa batang babae. "Kung talagang kikita ako ng 10 million pounds kung ibibigay ko sa iyo, gagawin ko ito ng walang pag-aalinlangan. Ngunit pagkatapos mag-isip tungkol dito buong gabi kagabi, dahil sa mga lihim na channel lang kayo hinahanap, ang proseso ng pagsuko sa inyo ay gagawin din ng palihim. Dahil wala akong suporta mula sa alinmang makapangyarihang partido, hindi garantisado ang 10 million reward. Ang bait mo talaga, Pastor. Kung ginawa mo talaga, mas maaga ka lang mamatay kaysa sa amin," malamig na sagot ni Jane. "Ang pinakamahusay na magagawa mo ay magpanggap na wala kang alam. Sa ganitong paraan, magiging ligtas tayong lahat. Hanggang sa araw na magkaroon kami ng aking ina ng pagkakataong lumabas muli, ikaw ang magiging tagapagligtas namin." Matapos makinig kay Jane, nagsimulang tumawa si Marino na parang baliw. Tawa siya ng tawa kaya natapakan niya ang lupa habang pabalik-balik ang katawan niya. Ang biglaang pagbabago ay hindi namamalayan ni Catherine na niyakap ng mahigpit si Jane. Gayunpaman, tila walang takot si Jane. Hindi man lang siya natakot sa kinikilos nito. "Anong tinatawa-tawa mo?" tanong ni Jane. "Nakakaawa namang bata.
Kahit na matalino ka, bata ka pa rin at the end of the day. Muling naging kalmado si Marino. Ang umaapoy na apoy ay pinigilan sa kanyang mga mata. Tama ka, sobrang delikado ang pagsuko sa iyo. Pero bakit mo iniisip na kulang ako sa lakas ng loob? Sapat na ako. Sapat na sa akin. Sawa na ako sa sirang simbahang ito. Sawa na ako sa tuyong tinapay at mababang kalidad na alak ng ubas. Pagod na akong kunin ang pondo ng operasyon ng simbahan mula sa mga mayayabang na tusok, ang malalaking matabang obispo sa buong araw. Babala, laktawan ng susunod na 10 paragraph kung ikaw ay isang Kristiyano at madaling masaktan. Diyos. Naglilingkod ako sa kanya mula pagkabata kasama ang matandang pastor. I've committed the most precious time of my life to keep him with him. Ngayon na halos 50 na ako, hindi pa ako nakakakain ng disenteng steak noon. Ni minsan ay hindi ako umalis ng bansa para magbakasyon. Ni hindi ko pa naramdaman ang katawan ng babae. Walang nakakaalam kung sino ako. Walang sino man ang nag-abala na makilala ako, hindi bilang isang pastor kundi ang tunay na ako. Walang pakialam kung gumuho ang aking simbahan o hindi. Kahit na bigla akong mamatay, walang sino man ang magpapahamak. Deserve ko bang mamuhay ng ganito? Para ba sa araw na mamatay akong mag-isa sa sira at nabubulok na lugar na ito? Fuck the bishops. Fuck the Vatican. Fuck God. Mapupunta silang lahat sa impyerno. Walang ibang napuno ang buong silid kundi ang nakakabinging sigaw ni Marino, dahilan para mapatulala si Catherine at ang kanyang anak. Umalis ka sa daan ko. Sigaw ni Marino at hinayla si Jane sa katawan ni Catherine dahilan para matamba ito sa lupa. Jane. Napasigaw si Catherine sa gulat. Sumugod siya sa pagtatangkang bumangon kay Jane. Gayunpaman, ang kanyang baywang ay biglang napahawak sa braso ni Marino. Nakaramdam ng pananakit si Jane sa buong katawan dahil sa pagkakahagis niya sa lupa. Ang malamig at matigas na sahig na gawa sa kahoy ay nagparamdam sa dalaga na nabasag ang kanyang mga buto. Nang makitang dinakip ni Marino ang kanyang ina, nalaman niya kaagad kung ano ang ginagawa nito. Dahil wala akong kawala, bakit hindi ko kunin ang pagkakataong ito? Dahil ang Diyos ay nagpadala ng isang kagandahang tulad mo sa akin, bakit ako handang talikuran ang pagkakataong ito? Hindi mapigil ang tumawa si Marino habang nakakunot noo ang mukha. Nilunok niya ang kanyang laway, nilapit niya ang kanyang ulo sa katawan ni Catherine. Dahil sa pagtataka, buong lakas na nakipagpunyagi si Catherine. Siya ay isang babae lamang kung tutuusin. Sa kabila ng edad ni Marino, hindi pa rin lumaban si Catherine. Bitawan mo na ang nanay ko. Baliw ka ba? Pastor ka. Paano mo ito nagawa? Sa wakas ay natakot si Jane. Ang matigas na babae ay tuluyang lumuha sa unang pagkakataon. Sa pagsuntok kay Marino, hinawakan niya ang paa nito bago siya kinagat ng mariin. Arg! Sigaw ni Marino sa sakit bago niya iginalaw ng marahas ang paa. Bang! Ang maliit na katawan ni Jane ay maluwag na itinapon, dahilan upang ang likod ng kanyang ulo ay tumama sa mesa. Jane! Napasigaw si Catherine sa taas ng kanyang mga baga. Nasaksihan niya ang sarili niyang anak na nahimatay ng ganoon lang. Walang pakialam si Marino kung buhay pa si Jane o wala. Wala sa kanyang mga mata maliban sa napakagandang babae. Siya ang tanging landas na magdadala sa kanya sa langit. Catherine! Huwag mo na akong tanggihan. Ikaw ang magiging unang babae ko. Ako, siguraduhin kong pretuhin kita ng mabuti. Hindi ko sasabihin kahit kanino na kayong dalawa ang nasa pangangalaga ko. Basta masunurin ka, tiyak kong. Hindi. Pastor, mangyaring huwag gawin ito. Pakiusap bitawan mo ako. Arg! Bakit kailangan mong gawin ito? Bumagsak ang mga luha mula sa mga mata ni Catherine nang humarap siya sa nakakabaliw at malademonyong ekspresyon ni Marino. Hindi pa niya naramdaman ang ganitong antas ng takot. Habang umiiyak siya, mas naramdaman niyang naipit siya sa berek na hindi niya matakasan. Tatapusin pa nga niya ang sarili niyang buhay sa pamamagitan ng pagkagat ng dila kung gagawin niya. Gayunpaman, alam ni Catherine na hindi niya papayagan ang kanyang sarili na mamatay dahil nasa likuran ang kanyang hinimatay na anak. Siya ay isang ina. Hindi niya kayang iwan ang anak niya.
Pastor, haharapin mo ang parusa ng Diyos sa pamamagitan ng pag-agaw sa aking biktima, biglang umalingaw-ngaw ang paos na boses ng isang lalaki. Parang may kakayahan ang boses ng lalaki na mag-freeze ng buhay ng isang tao, biglang huminto sa paggalaw si Marino na tinitikman ang mukha ni Catherine. Si Catherine na halos sumuko na sa panlaban ay tumingin sa labas na namumulang mata. Isa itong binata na naka-white shirt at black suit, mukhang gentleman. Isa pa, kung husgahan ang kanyang premature na mukha, makikita na siya ay isang bagets pa lamang. Maliban sa kanyang matingkad na mga mata, lahat ng bagay tungkol sa katamtamang hitsura, dilaw ang balat na lalaki ay karaniwan. Gayunpaman, ang mukhang ordinaryong kabataan ay nagbigay ng hindi maipaliwanag na ulap na para bang lahat ng tungkol sa kanyang hitsura ay peke. Sino ka? Kinakabahang tanong ni Marino nang sa wakas ay napagtanto niyang timog na ang sitwasyon. Tiningnan ng binata ang walang malay na babae bago ibinaling ang atensyon sa magulo ang suot na magandang Caucasian lady. Nakangiting maluwag, sinabi niya, "Sok. Napaganda." Hindi nakakagulat na kahit ang western monghe ay hindi ito maitago sa kanyang pantalon. Ang masamang tingin sa mukha ng binata ay hindi tumugma sa kanyang nakikitang edad, dahilan upang makalimutan ni Catherine ang sitwasyong kinalalagyan niya. Sino ka ba? Galit na sigaw ni Marino. Labis siyang natakot dahil hindi siya sineryoso ng binata. Pumasok ang binata sa silid at ngumiti ng napakatamis. Ako ay tinawag na 13 mula sa 0, isang assassin na ipinadala upang patayin ang dalawang babaeng ito. 0. Assassin. 13. Sa pakikinig sa grupo ng mga hindi pamilyar na termino, si Catherine at Marino ay nabigong mag-react. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay muling namulat ang pastor na si Marino. Why? Ikaw ay isang mamamatay tao. Hindi siya makapaniwala na assassin ang isang binatilyo na maganda ang pananamit. Nagkibit balikat ang 13. May problema ba? Napuno ng paghamak ang mukha ni Marino. Bata, huwag mong maliitin ang mga pastor. Tiyak na narinig mo ang usapan natin kanina, di ba? Gusto mo silang iligtas ngayon para maklaim ang 10 million reward. Humph! Kung ang isang taong kamukha mo ay isang assassin, pwede rin ako. Napakamot sa likod ng ulo ang 13, nalilito. Bakit ayaw mong maniwala sa akin? Gusto mo bang patunayan ko sa'yo? Paano mo mapapatunayan ang anuman? Dapat kang umuwi at uminom ng gatas sa halip. Tumawa ng nakakabaliw si Marino. Tumigil ka na sa pagpapanggap. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ito. Paano kung nagkataong natisod ka sa aking munting escapade? Walang maniniwala sa isang Bradley. Hindi natapos ni Marino ang kanyang mga salita. Iyon ay dahil ang kanyang ulo ay tinamaan na sa mga tipak. Tulala, pinagmasdan ni Catherine ang ulan ng dugo sa harap ng kanyang mga mata. Ilang segundo lang ang nakalipas, isang bata na tinawag ang kanyang sarili na 13 ang nagwasak ng bungo ni Marino sa bilis ng kidlat, gamit lamang ang kanyang kamay. Hindi kailanman naisip ni Catherine na ang pagwawakas sa buhay ng isang tao ay magiging ganito kasimple. Walang mga babala o kung ano paman. Gumamit lang siya ng kamay para magawa ang isang bagay na hindi maalis kahit na sa pamamagitan ng kutsilyo. Isa pa, hindi niya akalain na ganito kaganda ang sumasabog na bungo ng tao. Napuno ng masangsang na amoy ng sariwang dugo ang escarlate na escarlata. Isa pa, may nabasag na leeg na may pagbubuga ng dugo. Ano ang susunod na mangyayari? Alamin dito. 510. Tuluyang bumagsak ang katawan ni Marino. Ang walang ulo na bangkay ay mukhang lubhang nakakatakot. Masyadong mabilis ang lahat para makapag-react si Catherine sa anumang paraan. Ang pagpatay ang tanging paraan upang patunayan na ako ay isang assassin. Sana ay nasiyahan ka sa sagot, bulong ni 13. Ang kaliwang kamay niya ay basang-basa sa sariwang dugo. May bahid na rin ito sa kanya at kay Catherine. Muling tumahimik ang lugar. Pinanlakihan ni Catherine ang namumulang mga mata. Pinunasan niya ang kanyang mukha, tumingin siya sa harap at bumulong, ito ay dugo ito. Hindi na binigyan ng 13 si Catherine ng mahabang panahon para makapag-react sa nangyari kanina. Ang pagwawakas sa buhay ng isang tao ay maliwanag na isang normal na gawain para sa kanya.
Habang kinuyam niya ang kanyang kamay para tanggalin ang laman, 13 ang nagsabi, Catherine the Queen and Jane the eldest princess from the Welsh royal family, tama ba ako? Bahagyang nanginig ang katawan ni Catherine. Ang kawalang interes ng 13 ay nagpaunawa sa kanya kung gaano kahalaga ang kanyang buhay. Noong una ay hindi ko talaga gustong gawin ang misyon na ito dahil ito ay medyo madali, ngunit nagkataon, narito ako sa bakasyon. Dahil may 10 million pound reward, papatayin ko na lang kayong dalawa at palayain kayo sa pagdurusa na naghihintay sa hinaharap. Hindi mo na kailangang makaramdam ng sakit sa pamamagitan ng pagkamatay ng maharlikang pamilya. Nahuli ko sa aking mga kamay ang pamilyang British, I guess sable if you. Confident na sabi ni 13 bago tumingin kay Jay na walang malay. Such a beautiful little girl. Nakakalungkot na wala siyang pagkakataong lumaki, kung hindi, siguradong magiging kagandahan siya na naaakit ng lahat. Hindi. Biglang nagangat ng ulo si Catherine at walang takot na tinitigan si 13 na parang ibang tao. Mr. 13, may pagkakataon talaga na lumaki ang anak ko. Nagulat ang 13. Siya ay nagpakawala ng isang masamang ngiti at nagtanong, paano kaya? Huminga ng malalim si Catherine at tumayo ng tuwid, dahilan upang lumitaw ang kurba ng itaas na bahagi ng kanyang katawan. Ang kanyang kaakit-akit na mukha na may bahid ng eskarlata na dugo ay nagpakita ng isang nakakahiya ngunit hindi kapani-pani walang nakakaakit na ekspresyon. Dahil kaya mo akong patayin sa halagang 10 milyong pounds, kung mag-aalok ako sa iyo ng mas mataas na presyo, ibig sabihin ba nito ay posible para sa akin na kunin ka? Pinanangkitin ng 13 ang kanyang mga mata. Ito ay isang wanted poster. Hindi ako tinanggap ng British royal family sa teknikal na paraan. Kung ang presyong inaalok mo ay mas mataas kaysa sa mga inaalok ng poster, syempre papayag akong magtrabaho sa ilalim mo. Kung gayon, gusto kitang kunin. Gusto kong bumalik sa England at patayin ang mga taong gustong magpapatay sa akin at sa aking anak. Gusto kong maging reyna ng England. Nagsimulang lumambat ang boses ni Catherine at lumakas habang nagsasalita. Ang takot at pagkabalisa na ipinakita niya kanina ay tuluyan ng naglaho. Ang babaeng nabahira ng dugo ay nakatayong same time na para bang siya na talaga ang naging mapagpakumbaba na reyna sa halip na isang nalulungkot na wanted na kriminal. Interesado, tiningnan ng 13 si Catherine mula itaas hanggang ibaba. Bagaman hindi ko alam kung bakit ka nagtitiwala sa akin ng labis na sa tingin mo ay makakamit ko ang iyong inilarawan, talagang interesado ako kung mayroon ka ba talagang sapat na puhunan para sa akin. Rip. Pinunit ni Catherine ang kanyang damit gamit ang kanyang matutulis na mga kuko. Sa ilalim ng hindi magandang gawa na misete ay may malapeles, nakamamanghang tanawin. Agad nitong ginawang mapang-akit ang madilim na silid. Kung talagang kaya mong gawin ang sinabi ko, naniniwala ako na ang isang tulad mo ay hindi lang naghahanap ng pera. Hinaplos ni Catherine ang kanyang amber na buhok sa mapang-akit na paraan. Nakangiting nagpatuloy siya, mayroon akong royal bloodline. Ako ang tunay na tagapagmana ng maharlikang pamilya. Ako ang may pinakamagandang hitsura sa buong England. Sa ngayon, walang ibang makakapantay sa akin. Kung mamamatay ako ngayon, magiging isang magandang bangkay lang ako, ngunit kung buhay pa ako. Sa sandaling ito, inilabas ni Catherine ang kanyang mabangong dila bago ito binawi. Habang kumikinang ang kanyang nakakabighaning mga mata, sinabi niya, kung nabubuhay pa ako, ang aking katawan at lahat ng aking kayamanan sa hinaharap ay pag-aari mo. Tiyak na hindi lamang umabot ng 10 milyong pounds ang mga iyon. Ang pagkakaiba sa pagitan ng kanyang marangal na kilos at kababaan ay naging sanhi ng pagtaas ng kanyang estrogen. Kasabay nito, ang buong silid ay tila naging pula ng rosas. Naglakad pasulong ang 13 at inabot ang kanang braso para hawakan ang baba ni Catherine. Nakahilig ang ulo, nalanghap niya ang amoy ng pinkish neck niya. Sa bata ngunit may karanasang kabataan, ang halimuyak ng babae ay labis na nakatutokso. Kailangan kong aminin na isa ka sa mga pinakakaakit-akit na babae na nakita ko, ngunit hindi ito nangangahulugan na ito ay talagang sapat na upang kumbansihin ako na maglakbay sa England at patayin ang malaking bilang ng mga royal. Ang 13 ay malamig na ngumiti at sinabi kay Catherine sa harap ng kanyang mukha, bagaman hindi ako natatakot, pagod na ako sa mga kahihinatnan na maaaring mangyari.
Biglang tinakpe ni Catherine ang labi ni 13 gamit ang labi niya. Kinagat niya ang labi nito na para bang isa siyang pasang ligaw. Nang maghiwalay sila, isang pilak na linya ng laway ang makikita. Sasang-ayon ka sa akin. Iyon ay dahil naniniwala ako na hindi mo papansinin ang iba kong pagkatao. Napuno ng huling resolusyon ni Catherine ang kanyang mga mata. Ipinikit ng 13 ang kanyang mga mata sa indulhensya. Kitang-kita niya ang excitement na may dudulot sa kanya ng kurbadang babae. Maaari mong ibunyag ang iyong huling dahilan. Kung hindi mo pa rin ako kumbansihin, wala akong balak na patayin kayong dalawa pagkatapos kong masiyahan sa iyong katawan, sabi ni 13 sa isang walang pakialam na paraan. Kinakagat ni Catherine ang kanyang labi dahil sa kaba. Ang kanyang mapang-akit na ekspresyon ay wala kahit saan. Ang kanyang mga mata pagkatapos ay naging napakalinaw na tila ang Asher na karagatan, nag-iiwan lamang ng kalungkutan at panghihinayang. Saka siya nagpakawala ng malabong ngiti. Isa akong ina. Isang ina. Nagagawin ng lahat para mailigtas ang buhay ng kanyang anak. Sumasayaw ang mga puting kurtina habang umiihip ang hangin na nagpapahintulot sa sikat ng araw na sumikat sa silid na nagpapakita ng sitwasyon sa loob. Ito ay isang bagong araw sa Paris. Tahimik na binuksan ni Justin ang kanyang mga mata. May mga damit at medyas sa sahig. Ang mga mesa at upuan ay nareposition ng hindi tama. Ang isang lampara ay kahit papaano ay napunta sa sahig habang ang kama na nakalagay sa gitna ay lumipat mula sa orihinal na lokasyon nito ng higit sa 10 sentimetro. Sa malaki at malambot na kama, dalawang katawan ang magkasalubong. Walang iba kundi isang manipis na kumot na tumatakip sa kanilang katawan. Naroon ang isang tamad na mukhang napakarilag na babae na may amber na mahabang buhok na ang karamihan sa kanyang balat ay nakalabas sa hangin. Ang kanyang dibdib ay hinahaplos ng isang kamay na nagbago ng anyo. Tungkol sa kanyang ibabang bahagi ng katawan, ang kanyang mapuputi at magagandang mahahabang binti ay idiniin ng lalaki sa paraang dominanti, hindi siya pinapayagang makagalaw kahit kaunti. Nang tingnang mabuti, may mga marka ng kamay sa kanyang likuran. Sila ang mga bakas na nanatili sa buong gabi matapos itong sampelan ng hindi mabilang na beses. Ginalaw-galaw ng babae ang kanyang katawan at binuksan ang kanyang mga mata. Sa kanya napagtanto na hindi na siya makabangon. Nasa bisig ng lalaki ang katawan niya kaya naman malikot niyang iginalaw ang likuran niya sa likuran. Gayunpaman, ang babae ay nakagawa ng isang malaking pagkakamali. Hooray! Sigaw ng babae. Napagtanto niya na ang puwang sa pagitan ng kanyang likuran ay nakakapit sa isang notice stick. Alam kong kikilos ka kapag nagising ka, kaya idinikit ko ang aking sandata sa iyong likuran sa buong gabi, masayang bulong ni Justin habang idinilat ang kanyang mga mata. Galit na napatikip ng bibig si Catherine. Nakagawa ka na naman ng masama noong nahimatay ako. Sa madaling salita, mahina ka. Nagpahinga ng higit sa 2 taon, nahimatay ka pagkatapos lamang ng ika-9 na round. Napabuntong hininga si Justin, na para bang hindi niya na-enjoy ang kabaliwan kahapon ng gabi. Naramdaman ni Catherine na ang bagay sa loob ng kanyang katawan ay patuloy na lumalaki, na parang lumalawak. Habang bumibilis ang tibok ng puso niya, huminga siya ng mabigat. Chen, please don't do this. Keep your baby now, pwede ba? I want to get up already. Hindi mo ba pinakagusto kapag ipinasok ko ito mula sa likod? Napakainit sa loob at nakakagulat na nakapapawing pagod pagkatapos ng 2 taon. Paboran mo ako ngayong umaga. Tulungan mo akong pakalmayan ang taong ito, seryosong sabi ni Justin. Namutla si Catherine. Please don't. Malilate na ako sa Fashion Week mamaya kung gagawin natin to. I hate you so much. Hindi mo ba alam na maghahirap ako kahit naglalakad kung ilalagay mo sa loob ko buong gabi? Actually, nakalimutan ko lang ilabas, at hinawakan mo ng mahigpit. Hehe, kumajijek si Justin. Napaawang ang labi ni Catherine. Napakasama mong tao. Kahit ang Jane ko ay gustong maging babae mo. Kung mangyayari talaga iyon sa hinaharap, hindi ba kailangan mo rin siyang i-bully sa parehong paraan? Nagulat si Justin. Ang masasamang ngiti sa kanyang mukha ay napawi bago lumayo sa lihim na bahagi ng katawan ni Catherine.
Nakaupo sa kama, sinabi niya, Catherine, tulungan mo akong hikayatin si Jane, pwede ba? Sa paningin niya, baka ako ang taong tumulong sa inyong dalawa na makuha ang trono at patayin ang mga kalaban. Naniniwala ako na ang pangunahing dahilan niya sa paggawa nito ay upang gantihan ang isang pabor. Hindi ako maglakas loob na magsalita tungkol dito kapag kasama ko siya, ang aking pakikitungo ay sa iyo at ikaw lamang. Nakahinga ng maluwag si Catherine nang makaalis sa kanyang katawan ang nagninangas na mainit na bagay. Nakangiting sinabi niya, inaasahan mo bang hindi malalaman ng baby ko na si Jane kung anong uri ng pakikitungo ko sa iyo? Kumunat ang noo ni Justin. So alam niya lahat ng oras na ito. Oo naman. Hindi ako kasing talino ni Jane. Walang paraan na may tatago ko ito sa kanya. Ngumiti si Catherine at umupo rin sa kama. Dahil nakaranas ng pagkabaliw sa buong magdamag, halos manhid na ang karamihan sa kanyang katawan, na pinilit na magpahinga sandali. Actually, sa amin, hindi ka lang isang taong nakipagdeal sa amin. Sa totoo lang, kung wala ka, matagal na tayong inabandona ng buong mundo. Itinaas ni Justin ang kanyang ulo at walang pag-iisip sa likod ni Catherine na maputi ang balat. Ako ang binibini ng Rothschild clan. Para matiyak ang mga benepisyo ng pamilya, pumasok ako sa Welsh royal family sa pamamagitan ng isang kasal. Gayunpaman, noong nahaharap kami sa pag-uusig ng British, ang angkan ay sumuko na sa aming dalawa. Kahit ang aming mga kamag-anak ay tumanggi na tumulong sa amin. Kaya sino pa sa malupit na mundong ito ang maaari naming humingi ng tulong? Lumingon si Catherine at ngumiti kay Justin. Kung hindi dahil sa iyo na gumawa ng katangahan sa akin, hindi na tayo magiging tao. Ibinuko ng kaunti ni Justin ang kanyang bibig, ngunit nagpa siya na huwag magsalita kung ano ang nasa isip niya. Nakangiting sinabi niya, pinapamukha mo akong pastor ngayon. Humalaklak si Catherine sa isang balon. Maliwanag, ang malungkot na nakaraan ay naging kahanga-hanga, nostalgic na mga alaala. Sa sandaling ito, tumunog ang doorbell ng silid. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.